dali siyang lumingon. At nag-utos sa mga tauhan sa kanyang harapan. Kunin ninyo siya agad. Pagkarinig nito, mabilis na nagsitakbuhan ang mga tauhan. Si Long Huayin ay nakangising nagbigay senyas kay Hai Ziling. Tumango ang bata bilang pag-unawa. Malapit na ang paglubog ng araw nang makabalik ang mga tauhan ni Jai Qiuhui. Punong-puno ng balahibo ang kanilang mga ulo. Napakamot sila ng ulo at nagpaliwanag sa kanya. Binibini na wala po namin ang bakas ng pusa. Dahil dito, lalo siyang nagalit. Hindi ninyo nahuli ang isang pusa. Agad namang nagpaliwanag ang mga ito. Hindi po ito ordinaryong pusa. Malinaw po na isa itong spirit beast. Tumalikod siya at sinabi sa mga tauhan. Siguradong pupunta iyan sa sekta ng Wudang. Doon ninyo siya hulihin muli. Lumapit si Mo Fion sa kanya at tahimik na nagbigay senyas. Siguradong si binibining Jai Qiuhui yan. Ang bunsong anak ng pamilya Jage. Dahil sa kanyang masungit na ugali. Tinatawag din siyang demonic woman of Jage. Marami rin akong nalalaman tungkol sa kanya. Ngunit siya rin ang humihigit sa ibang mga henyo. At naging punong guro ng disyertong baha. Lumapit si Long Huayin sa kanya. At sinabi ang kanyang iniisip. Siguro, mas mabuting itago muna natin ang ating pagkakakilanlan. Itinaas ni Mo Fion ang kanyang kamay sa kanyang baba. Nag-iisip ng malalim bago nagdesisyon. Hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ni Jai Qiuhui sa sitwasyong ito. Sabay silang tumingin sa malaking hanay ng bundok sa kanilang harapan. Mayroon pa tayong dapat hanapin sa bundok Wudang. Napansin ni Mo Fion na may ginagawa si Hai Ziling. Na agad niyang binigyang pansin. Lumapit siya sa bata at nagtanong. Nag-aalala ka ba para kay Xibay? Malungkot na tumango ang bata bilang pagpapatunay. Huwag kang mag-alala, ngumiti si Mo Fion at hinaplos ang ulo ng bata, hindi nila siya mahuhuli. Tumayo roon si Long Huayin at tumawa. Pumapayapa sa kalooban ng bata. Alam mo naman kung gaano kabilis si Xibay, hindi ba? Pinagmasdan ni Mo Fion ang lahat ng ito. Na may ngiting hindi maintindihan. Naisip niya sa sarili, sabi-sabi, marami raw nagbago sa Young Master. Lumipat ang tagpo sa gabi sa bundok Wudang. 2 malalaking baso ng alak ang kinuha ni Haidegong. Masaya niyang sinabi. Salamat sa pagtulong ninyo sa akin ngayon. Tuwang-tuwa siyang hinawakan ang mga baso ng alak. At sinabi sa lahat. Ito ay alak na gawa ko mula sa mga mamahaling halamang gamot sa loob ng mahabang panahon. Nang makita ito ni Zheng Suxiao, masaya siyang sumagot. Nako, hindi mo na kailangang maging formal. Tumawa si Haidegong at nagsabi. Huwag na kayong mahiya. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang mawala ang 2 baso ng alak sa kanyang mga kamay. Sina Zheng Suxiao at Nan Suxiao ay walang tigil na umiinom ng alak ng may kasiyahan. At tumatawa ng malakas. Napakasarap ng alak. Tumayo si Mo Fion sa likuran at pinagmasdan ang lahat ng ito. Lasing na ang dalawa. At hindi pa rin nakakalimutang itaas ang malalaking baso ng alak ng may kasiyahan. Nang makita ito, tumalikod si Haidegong at masayang nagsabi. Sandali lang, kukuha pa ako. Sa sandaling ito, naglalakad si Mo Fion sa paligid. Nang makarinig siya ng mga kakaibang ingay, dali-dali siyang lumingon upang tingnan ang sitwasyon. Sa ilalim ng buong buwan, nakita niya si Hai Ziling na may hawak na espada. Nagsasanay kasama si Long Huayin. Dahil dito, nagulat siya. Nagtatambay. Tiningnan niya ang posisyon ng paghawak ni Hai Ziling sa espada. At nagulat na nag-isip. Mahusay ang postura ng batang iyon. Nag-aaral siya ng martial arts. Dahan-dahan siyang lumapit upang panoorin ang laban sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling ito, bigla na lang itinarak ng bata ang kahoy na espada patungo kay Long Huayin. Upang umatake. Ginamit lamang ni Long Huayin ang kahoy na sanga sa kanyang kamay. Marahan niyang sinalag ang atake ng bata. Agad nagkaharap ang dalawa. Isang malakas na ingay ang nangyari sa lugar. Pagkalipas lamang ng ilang segundo, ang kahoy na espada sa kamay ng bata ay tuluyang pinatalsik ni Long Huayin. Nang makita ni Mo Fion ang lahat ng ito, nagulat siya. Iyon ay
Tiningnan niya ang dalawa na nagtatambay pa rin sa lugar. At medyo nagulat. Kahit na bata pa lamang. Isa na siyang nag-aaral ng martial arts. Tapos naglakas loob pa siyang gumamit ng sanga. Upang salagin ang espada ni King Zhu. Dahil sa nakikitang kawili-wiling laban. Tumayo siya roon na nakapamaywang at nagbigay puna sa sarili. Ang talento ay maaaring lumago sa kamanghamanghang bilis. Ngunit lumampas na ito sa aking inaasahan. Agad niyang kinuyom ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang umaga. Pagkatapos ng mahabang pagtulog, nag-inat si Long Huayin at lumabas. Bigla niyang napansin ang isang pamilyar na figura. Nakita niya si Jage Yuhui na nakatayo roon at nakatitig. Kay Long Huayin. Dahil dito, medyo nagulat siya. Binibining Jage. Nakapamaywang si Jage Yuhui at nakatayo roon na hindi maintindihan. Umiti lamang si Long Huayin. Na parang may plano sa kanyang isip. Lumapit siya kay Jage Yuhui at bumati, magandang umaga. Nanatili pa rin si Jage Yuhui sa kanyang malamig na ugali, ngunit ayos lang. Sa sandaling ito, galit na si Jage Yuhui. At kinuyom ang kanyang kamay hanggang sa nanginginig. Maghintay ka lang. Siguradong mahuhuli ko ang pusang iyan at gagawin ko siyang akin. Dahil dito, tumawa si Long Huayin at inasar si Jage Yuhui. Bakit hindi mo hanapin ng mas maigi bago ka umalis? Matigas pa rin si Jage Yuhui na nakapamaywang at sumagot kay Long Huayin. Mayroon akong dapat gawin kaya aalis na ako. Ngunit sa susunod, siguradong babalik ako para hulihin siya. Nang makita siyang umalis, kumaway si Long Huayin bilang pagpapaalam. Mag-ingat ka. Sa sandaling ito, naalala ni Jage Yuhui ang isang bagay. Agad siyang bumalik at tinanong si Long Huayin, sandali. Parang hindi ko narinig ng malinaw. Saan kang sekta nagmula? Mumiti lamang si Long Huayin, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagpakilala. Isa lamang akong maliit na martial arts school sa Henan. Siguradong hindi pa naririnig ni Binibini ang tungkol sa akin. Dahil dito, agad na nagalit si Jage Yuhui. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis sa lugar. Habang paalis na ang mga tao. Nakatayo pa rin doon si Long Huayin at nag-iisip. Galit na si Jage Yuhui. Sana'y hindi na muling makatagpo si Long Huayin ng mga pamilyang sekta. Si Jage Yuhui ay nagpatuloy sa paglalakad, labis ang galit na nararamdaman. Hindi niya maitago ang kanyang pagkayamot. Maglakas loob magsinungaling sa akin. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sobrang kapangitan. Sa lakas na iyon, isa lamang silang miyembro ng isang maliit na martial arts school. Ang imahe ng mahiwagang aura ni Long Huayin na pumipigil sa lahat ng tao noon ay tumatak sa kanyang isipan. Kahit ang lakas ng mga kasama niya ay hindi rin pangkaraniwan. Agad niyang naalala ang tagpo ng paglalaban ni Zheng Xuxiao noon. Patuloy ang kanyang galit. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan sa kanyang likuran. Imbestigahan ninyo sila. Alamin ninyo kung saan sila nanggaling. Anong sekta sila nabibilang, anong martial arts ang kanilang sinasanay, lahat. Pagkarinig nito, ang mga tauhan sa likuran niya ay malakas na sumagot. Masusunod, Binibini. Mabilis na lumipat ang tagpo sa malawak na hanay ng bundok ng Wudang. Si Long Huayin ay dahan-dahang naglalakad sa kagubatan. Dito, marahan niyang hinahanap ang maliliit na kuneho. Hindi rin niya pinalampas ang kahit anong lawa. At sinisid din niya ito. Sa loob ng mahabang panahon, patuloy niyang hinahanap ang mga palumpong sa kung saan-saan. Pagkatapos nito, walang magawa siyang bumuntong hininga. Nahanap ko na ang lugar na ito ng maigi, nakatayo sa mataas na lugar. Ang malamig na simoy ng hangin ay umiihip sa kanyang direksyon. Pagod na pagod siyang nag-iisip. Ngunit wala akong makitang kahit isang maliit na bakas. Malungkot siyang tumingin sa ibaba at bumuntong hininga. Kung patuloy akong maghahanap ng sikreto rito, wala rin mangyayari. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkadismaya at nagpasya. Kung lulubog ang araw, kailangan nating manatili rito ng isa pang araw. Gayunpaman, ngayon na ang tamang oras para magpahinga. Si Long Huayin ay bumalik at nag-anunsyo sa lahat. Makinig kayong lahat ng mabuti. Tinanggal niya ang panyo mula sa kanyang katawan upang punasan ang kanyang pawis. At nag-anunsyo.
Aalis tayo rito pagkatapos nating maghanda. Pagkarinig nito, si Zheng Suxiao ay agad na nag-inat ng kanyang mga kalamnan at sumagot. Nangangati na rin ang katawan ko. Tumango si Mo Fion bilang pag-unawa. At sinabi, kung gayon, ihahanda ko na ang mga gamit natin. Sa ganitong paraan, ang lahat ay agad na bumalik sa kanilang silid at naghanda ng kanilang mga gamit. Si Long Huayin ay naghahanda na tingnan ang lugar na ito sa huling pagkakataon. Nang makita niya ang figura ni Hai Ziling, na mabilis na tumatakbo patungo sa kanya. Mabilis na sinabi ng bata, Kuya, tulungan mo ako. Nang makita niya ang bata na humihingal na parang nagmamadali. Nagulat si Long Huayin at lumapit upang tanungin ang bata kung ano ang nangyari. Umiiyak ang bata nang walang magawa. At nagpaliwanag kay Long Huayin. Siguradong nasugatan si Xubay. Pagkatapos ay nag-aalala niyang ipinakita ang isang kumpulang balahibo ni Xubay kay Long Huayin. Pagkarinig ni Long Huayin sa mga ito, kinuyom niya ang kanyang mga ngipin. At nag-isip. Dahil gusto nilang hulihin si Xubay, nagpupumiglas siya. At sa huli ay sinaktan niya ang kanyang sarili. Nakatayo pa rin doon si Hai Ziling na malungkot. At sinabi kay Long Huayin, malapit na tayong bumalik, ngunit hindi pa rin natin siya nakikita. Mukhang malala ang kanyang sugat. Lumingon si Long Huayin upang pumasok sa Daoist Temple. Upang gumawa ng isang bagay. Ngunit hindi pinahintulutan ng kanyang konsensya. Agad niyang kinuyom ang kanyang mga ngipin sa galit. Pagkatapos ay lumingon siya at tinanong ang bata. Alam mo ba kung saan nakatira si Xubay? Nang makita ito ng bata, medyo nagulat siya kung saan nakatira. Tumango si Long Huayin at inulit ang kanyang iniisip. Ang unang lugar kung saan mo makikita si Xubay. Pagkarinig nito ng bata, mabilis siyang tumango bilang pagsang-ayon. At tiningnan si Long Huayin na parabang may nalalaman. Lumingon si Long Huayin at naglakad patungo sa direksyon at inutusan ang bata. Sige, tutulungan kita. Nang marinig ito ng bata, medyo nagulat siya, talaga? Ngumiti si Long Huayin sa bata. At sinabi ang kanyang iniisip. Pamilya mo si Xubay. Kaya syempre, kailangan kitang tulungan. Mabilis na lumipat ang tagpo. Sa loob ng kagubatan. Isang mabilis na bilis ang bumulusok sa loob ng kagubatan. Dito, tila nakikipaglaban sa oras. Hinahanap mula sa isang bahagi patungo sa isa pang bahagi. Upang hanapin ang pamilyar na figura. Si Long Huayin ay karga si Hai Ziling sa kanyang likuran. Hinahanap ang lahat ng lugar sa paligid ng kagubatan. Nang makita niya ang isang pamilyar na lugar, agad na nagbigay senyas ang bata sa kanya, doon. Pagkarinig dito, mabilis na tumalon si Long Huayin patungo sa pader. Sa lugar kung saan itinuro ng bata. Sa harapan ng dalawa sa sandaling ito, ay isang malawak na bato. Sa mismong harapan ng dalawa ay isang matayog na bangin. Na nakatayo roon. Nang makita ni Long Huayin ito, medyo naguguluhan siya. At agad na tinanong ang bata. Ibig sabihin, doon sa ibaba? Agad na tumango ang bata bilang kumpirmasyon, tama po. Pagkatapos nito, hindi tumigil sa pagtawag ang bata sa pangalan ng maliit na pusa. Xubay. Xubay. Napansin ni Xubay na may hindi tama. Si Hai Ziling ay mabilis na nagbigay senyas kay Long Huayin, Kuya, nandito siya. Pagkarinig dito, mabilis na lumapit si Long Huayin. Ang bata ay umiiyak habang itinuturo. Ang mga patak ng dugo na nakakalat sa lupa. Ang mga balahibo at dugo ni Xubay. Nang makita ito ni Long Huayin, mabilis niyang tinasa ang sitwasyon. At nag-isip, nandito pa rin siya sa malapit. Hindi tumigil ang bata sa pag-ikot at pagtawag. Xubay, nasaan ka? Xubay. Tumingin si Long Huayin sa paligid ng kagubatan. At hinanap ang mga palumpong. Habang inaaliw ang bata. Huwag kang masyadong mag-alala. Mukhang nasa malapit pa rin siya. Maghanap pa tayo ng kaunti. Ang sumunod na eksena ay nagpatigil kay Long Huayin sa pagkamangha. Sa sandaling ito, napansin ni Long Huayin na malapit sa malaking bato. Ay may nakadikit na mga bakas ng dugo. Na sobrang kakaiba. Lumapit si Long Huayin sa malaking bato at sinabi sa bata. Nandito siya, Ziling.
Ang malaking bato na ito ay mukhang nakaharang sa isang bagay sa lugar na ito. Idinikit ni Long Huayin ang kanyang tenga upang makinig sa paligid ng bato. At napansin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Hangin, sinabi niya sa bata. Tila may bakanting espasyo sa likod. Mabilis na hinawakan ng mga kamay ni Long Huayin ang malaking bato. At inutusan ang bata. Umiwas ka ng kaunti. Pagkatapos noon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang iangat ang higanting bato na ito. Pagkalipas ng mahabang panahon na pagpupursige, hindi man lang ito gumagalaw. Dahil dito, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagkuyom ng kanyang mga ngipin. Ngunit wala pa ring nangyari. Sa sandaling ito, nagsisimula na siyang mapagod. Naguguluhang nag-isip si Long Huayin, impyerno. Sa lakas ko, hindi ko ito magagawa. Dapat ko bang tawagan ang pangalawang master o sina Zheng Suxiao at ang Sword Demon? Bigla sa sandaling ito, may napansin si Hai Ziling. Sinabi niya kay Long Huayin, Kuya, may butas dito. Nang marinig ito ni Long Huayin, tumawa siya at nagpaliwanag. Siguro dahil inalis ko ang bato kaya nabuo ang butas. Umiling ang bata at sinabi ang kanyang iniisip, hindi. Parang matagal na itong nandito. Nang marinig ni Long Huayin ang mga salitang ito, napatahimik siya at nag-isip. Tiningnan ng bata ang butas. At nagpatuloy sa pagsasabi kay Long Huayin. Mukhang pumasok na si Xubai doon. Si Long Huayin ay agad na gumapang papasok sa maliit na kuweba na ito. At sinabi, Mapanganib dito. Papasok ako para tingnan. Agad na tumango ang bata bilang pagsang-ayon. CJ. Dahan-dahan siyang gumapang papasok sa loob ng kuweba. Sa kanyang harapan ay isang napakalawak at madilim na kuweba. Bumuntong hininga siya at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Pagkatapos ay naglakad siya sa paligid ng lugar. Nagulat siyang tumingin sa paligid. At tinanong ang kanyang sarili. Ang laki ni. Paano nagkaroon ng ganitong kalaking kuweba sa likod ng batong ito? Bigla, isang gintong liwanag ang sumilaw. Na nagpahirap sa kanyang mga mata. Tiningnan ni Long Huayin ang gintong liwanag na ito. At naguguluhang nagtanong sa kanyang sarili. Bakit biglang nagkaroon ng liwanag? Sa mataas na lugar na ito, naglalabas ng napakalakas na liwanag. Isang lalaki ang nagsasanay doon. Nabahagyang nagpagulat kay Long Huayin. Sino kaya yan? Iminulat ni Long Huayin ang kanyang mga mata at tumitig sa lalaki. Sa sandaling ito, ang lugar na ito ay tila naging mas malinaw sa kanyang paningin. Tiningnan niya ang simbolo sa pader. At napansin ang isang bagay. Taejik Suntin. Pagkatapos noon, ang kanyang isipan ay agad na gumana. Kung gayon, ang taong ito ay tiningnan niya ang apat na salita na nakaukit sa pader. At muling tiningnan ang kakaibang lalaki na nakaupo pa ring nagsasanay doon. Zhang Sanfeng, ang dakilang tao. Sa pag-iisip nito, agad siyang lumunok ng laway hanggang sa nanginginig. Sa wakas, nahanap ko rin siya. Kung gayon, narito ang Taejik Suntinjing. Sa sandaling ito, bigla niyang napansin ang bakas ng dugo sa lupa. Napansin din niya si Xubai. Napagod na nakaupo doon. Ang buong katawan nito ay puno ng dugo. Naguguluhang tinawag ni Long Huayin si Xubai. Ang lalaki ay nanatiling tahimik na nakaupo doon. Na parang walang kahit anong emosyon. Si Long Huayin ay nag-aalinlangan sa pagitan ng dalawang bagay. Patuloy niyang tiningnan si Xubai. Ang pusa ay unti-unting nanghihina at bumagsak sa lugar na iyon. Sa labas, si Hai Ziling ay kinakabahan at nag-aalala. Hindi maitago ang kanyang takot sa puso. Nang makita niya ang mga pangyayari sa loob, agad siyang sumigaw, Xubai. Bago pa man niya maisip kung ano ang nangyayari. Isang ulo na puno ng buhok ang lumitaw. Na nagpagulat sa kanya. Naguguluhang umatras siya. Ako rin ay matatakot kung makikita ko ang ganitong eksena. Si Long Huayin ay dahan-dahang gumapang palabas sa maliit na kuweba. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Nang makita ang sumunod na eksena, ngumiti si Long Huayin at ibinigay ang maliit na pusa sa kanya. At nag-anunsyo. Nahanap na natin si Xubai. Dahil dito,
Agad na natuwa si Haiziling at sumigaw, "Sibay." Si Haiziling ay umiyak dahil sa kawalan ng kakayahan. At malungkot na sinabi, si Xubay ay wala ng lakas. Patuloy siyang umiiyak doon. Si Long Huayin ay nag-isip ng malalim tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. Sa sandaling ito, sa kanyang kamay ay nakakuha siya ng isang scroll. Ang siyam na langit na Xonzinjing. Nahawak niya sa kanyang kamay. Naalala niya ang eksena kanina, kung saan ang lalaki na nagsasanay ay nakaupo pa rin doon. Natahimik at walang kahit anong emosyon. Sa sandaling iyon, siya ay nag-aalinlangan. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Si Xubay ay unti-unting nanghina. At nakahiga sa lugar na iyon. Kinuyom ni Long Huayin ang kanyang mga ngipin at nag-isip ng malalim. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Lumingon siya at lumapit patungo sa maliit na pusa. "Oy!" Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito at marahan itong hinimas. At tinanong si Xubay, "Alam mo ba kung gaano ka pinag-alala ni Ziling?" Marahan niyang hinaplos ang pusa na nasugatan sa kanyang kamay. Mabuti na lang at hindi masyadong malala ang sugat. Kaya maaari itong gamutin ng mabilis. Nakatayo pa rin doon si Long Huayin na nag-iisip. Alam niya. Tumingin patungo sa lalaki na nakaupo pa rin doon. Pagkatapos ay naging mausisa. Nagtataka siya kung ang hayop na ito ay isang espiritong hayop na inalagaan. Ni Zhang Sanfeng, ang dakilang tao. Dahan-dahan niyang binuhat ang maliit na pusa sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumingon siya at umalis. "Sige, umalis na tayo. Gagamutin kita pagkatapos ay babalik tayo muli." Bigla sa sandaling ito, ang lalaki sa likuran ay naglabas ng kakaibang gintong liwanag. Sa mismong likod ni Long Huayin, dali-dali siyang lumingon na may pagtataka. Sa sandaling ito, si Zhang Sanfeng ay unti-unting naging alikabok at naglaho. Sa ganitong paraan, nakatayo siya doon, na naglalaho sa kawalan sa mismong harapan ni Long Huayin. Nang makita ito ni Long Huayin, dali-dali siyang tumakbo patungo sa kanya na may pagtataka. Ang tanawin sa kanyang harapan ay agad na nagpatigil sa kanya sa pagkamangha. Ang bagay na pinaghirapan niya ng labis na hanapin sa wakas ay nasa mismong harapan na niya, na nagpapasaya sa kanya ng labis. Ito ay ang aklat ng Taiji Xuntinjing. Sa pag-iisip nito, masaya niyang hinawakan ang kanyang aklat sa kanyang kamay. Sa malayo, si Haiziling ay yakap-yakap pa rin ang maliit na pusang si Xubay habang umiiyak. Napaisip si Long Huayin, kung hindi dahil sa paghahanap kay Xubay at sumunod sa kanya, siguradong hindi ko mahahanap ang aklat na ito. Sa pag-iisip nito, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Kung ako ang Long Huayin ng nakaraan, siguro wala akong balak tulungan ang batang iyon. Isang banayad na hangin ang umihip, tinatangay ang lahat ng bagay sa lugar. Bumuntong hininga siya. Tumingala sa langit at sinabi sa kanyang sarili, "Nagbago na ako." Pagkatapos ay hinawakan niya ang aklat at nakatayo roon. Habang humihinga ng malalim, ngunit marami pa akong dapat baguhin. Iba't ibang mga kaisipan ang patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Ang Tianqiong sekta ay hindi mapupuksa, ngunit magiging pinakamalakas na sekta sa Henan. Ang imahe ng isang masayang pamilya ay pumasok sa kanyang mga mata. Ang aking pamilya ay hindi rin makakaranas ng kasawian, ngunit mabubuhay ng maligaya. Sa pag-iisip nito, si Long Huayin ay naging determinado. Tumingin sa hinaharap at hinawakan ng mahigpit ang aklat sa kanyang kamay. Siguradong magagawa ko iyon. Ilang sandali pagkatapos nilang makabalik sa bahay, ang maliit na pusang si Xubay ay nabigkisan na. Ang boses ni Haidegong ay umalinggaw-ngaw. Ang lahat ng magagawa ko ay nagawa ko na. Patuloy siyang nakatayo roon. Inaaliw ang kanyang apo. Dahil hindi malala ang sugat, mabilis siyang gagaling. Nakatayo pa rin doon si Haiziling na patuloy na umiiyak. Si Betty. Binuksan ni Long Huayin ang pinto na nagbibigay senyas sa kanyang tatlong kasama. Sa sandaling ito, si Mo Fion ay naging galit na galit. Tinitingnan si Long Huayin na naghahanda ng kumilos. "Young Master,
Alam mo ba kung gaano nakatagal naming hinihintay ang araw na ito? Pagkatapos ay galit siyang tumingin sa kanya. Sa susunod, kung pupunta ka sa kung saan, mangyaring magpaalam ka muna. Tumawa si Long Huayin at nagmadaling nagpaliwanag sa kanya. Pasensya na, dahil narinig ko na nasugatan si Xubay. Kaya nagmamadali ako. Dali-dali siyang napalunok at sinabi sa kanya. Ngayon na nakita na natin si Xubay. At nakuha na ang kailangan nating kunin. Siguro oras na para umalis sa lugar na ito. Nang marinig ito ni Mo Fion, tumango siya bilang pagsang-ayon, sige. Nakapaghanda na rin kami. Bigla, naalala ni Mo Fion ang isang bagay. Agad siyang lumapit at nagtanong kay Long Huayin. Ngunit young master, ang sinabi mong nakuha mo, ang bundok ba iyon ng ginseng? Nang marinig ito ni Long Huayin, umiling siya bilang sagot. Hindi, nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga pa rito. Nang marinig ito, ang kanyang pagtataka ay lumitaw at tinanong siya. May mas mahalaga pa sa bundok ng ginseng. Ano iyon? Ngumiti si Long Huayin at lumingon para sabihin ang dalawang salita. Hinaharap. Nang marinig ito, ang tatlo ay biglang natulala. Masaya siyang umalis pagkatapos noon. Hindi niya nakalimutang magbilin sa dalawang lolo at apo. Hai Degong at Hai Xiling. CJ, Senior. Maraming salamat sa iyong tulong sa amin. Si Hai Xiling ay bahagyang nalungkot. Natumingin kay Long Huayin at nagtanong. Kuya, talagang aalis ka na? Ngumiti si Long Huayin at tumango. Pagkatapos ay kinuha ang isang bagay sa kanyang bulsa. Xiling, kung may mangyari. O kung kailangan mo ng tulong, Ti. Inilagay niya ang jade pendant sa harapan ng bata. Dalhin mo ito sa Henan para hanapin ang Tianchong sekta. Pagkatapos ay gumiti siya at nagbilin sa kanya. Darating ang oras na kakailanganin mo ito. Kaya huwag mo itong iwawala. Ingatan mo ito ng mabuti, naiintindihan mo ba? Tumango ang bata bilang pag-unawa, naiintindihan ko, kuya. Paalam na sa inyong apat. Lumingon sila at umalis. Kung gayon, magkikita pa tayo. Sa ganitong paraan, lumitaw ang isang pamamaalam. Malungkot na nakatayo roon ang dalawang lolo at apo. Pinagmamasdan ang kanilang pag-alis. Nang makalayo na si Long Huayin, ang boses ni Hai Degong ay umalinggaw-ngaw. Bakit kaya napakabait ng young master kay Xiling? Bumuntong hininga siya at nagpatuloy sa pagsasabi ng kanyang mga iniisip. Kami ay mga taga-probinsyang manggagamot lamang. Nagumagamot para mabuhay. Ngunit handa siyang tumulong. Sa mga estrangherong tulad namin. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hanggang sa puntong siya ay hindi maintindihan. Ano kaya ang dahilan? Pagkarinig nito, tahimik na si Long Huayin at walang masabi. Ang bata ay bahagyang nagulat. At dali-daling nagbigay senya sa kanyang lolo. Tumingin si Long Huayin sa dalawang taong ito sa dahilan. Pagkatapos ay tumingin siya sa pulang-pula at cute na mukha ni Hai Xiling. Sa una, siguro dahil sa aklat. Naalala niya ang masayang mga sandali na lumitaw sa lugar na ito. Pagkatapos ay tumingala siya sa hinaharap. Na napagtanto na ito ay isang mapayapang lugar. Ang tagpo ng batang si Hai Xiling kasama ang maliit na pusa ay napunta rin sa harapan ng kanyang mga mata. Siguro ito ay isang simpleng buhay sa probinsya. Napuno ng mga taong nagmamahal. Ngumiti si Long Huayin at nagsalita. Na nagpapaliwanag kay Hai Degong. Siguro dahil ang batang ito ay katulad ko. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Hai Degong na tumingin sa kanya na may pagtataka. Masayang kumaway si Hai Xiling para magpaalam sa kanya. Kuya, siguradong babalik ka. Pagkatapos ang apat ay dahan-dahang umalis. Si Mo Fion ay nagulat at lumingon upang tanungin siya, young master. Ibinigay mo ba kay Xiling ang jade pendant ng Tianchong sekta? Ang jade pendant na iyon ni. Ngumiti si Long Huayin at nagpaliwanag sa kanya. Marami akong natutunan mula kay Xiling. Pagkatapos ay masaya siyang sumakay sa kanyang kabayo at umalis sa lugar. Ang batang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa jade pendant na ito. Sa sandaling ito, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Noong bata pa siya, nagsasaya siya ng tsaa sa tahimik na kapaligiran.
Bigla, isang boses ang umalingaw sa kanyang likuran. Na nagpalingon sa kanya. Pagbati, guro, nakatayo roon si Lian Hua. Na nakayuko sa kanyang harapan at nag-aatubiling nagsalita. Ako, mula ngayon, ang maglilingkod sa iyo, guro. Noon, siya ay namumula sa hiya. Na ipinakilala ang kanyang sarili sa kanya habang nakapikit. Ako si Lian Hua. Sana'y tulungan mo ako, guro. Si Long Huayin ay natulala sa pangyayaring ito. At hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos noon, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Na mahirap maintindihan. CJ. Aasahan kita. Si Lian Hua ay bumalik sa kasalukuyan. Ang apat ay nagpatuloy na lumakad sa hinaharap. Nakita ni Mo Fion na masaya si Long Huayin. Na bahagyang nagpagulat sa kanya. Young Master, bakit ka masaya? Kanina ka pang umingiti. Bumiti si Long Huayin at tiningnan siya at sumagot, talaga? Lumingon si Zheng Suxiao upang tanungin si Long Huayin. Pupunta ka ba kay pamilyang Jage? Umiling siya na nagpapaliwanag sa lahat. Hindi, babalik ako sa pamilya ko. Nang marinig ito, si Mo Fion ay agad na pinagsabihan si Long Huayin. Hindi ka ba pupunta rito para makita ang iyong kasintahan? Narito ka na sa harap ng tarangkahan ng pamilyang Jage at babalik ka? Ngumiti si Long Huayin na sinasabi ang kanyang iniisip sa lahat. Kahit napupunta ako para makita si pamilyang Jage para makita ang kasintahan ko. Siguro masyado pang maaga. Agad na nagsalita si Zheng Suxiao na nagsasabi ng kanyang iniisip. Ngunit dapat man lang tayong bumisita para ipaalam na gumaling na ang Yaong Master. Tumawa si Long Huayin at umiling bilang sagot, hindi. Babalik tayo sa pamilya. Bigla. Isang napakatinding aura ng kamatayan ang lumitaw. Na nagpatigil sa apat sa lugar. Amoy dugodi. Mo Fion. Tumingin si Long Huayin sa hinaharap. At agad na nagbigay senya sa lahat. Sa dako roon ni. Mabilis ang sumalubong sa lahat. Ay ang katawan ng mga inosenteng tao. Na nakahiga sa lupa. Nang makita ito, hindi napigilan ni Zheng Suxiao ang kanyang galit. At naguguluhang nagsalita. Impyerno. Ang mga martial artist na ito. Tiningnan ni Long Huayin. Ang mga bangkay na nakahiga sa lupa at naguguluhang nagtanong. Bakit nila ginagawa ang ganitong bagay ng napakadali? Nandoon si Mo Fion. Tinanong si Long Huayin sa tanawin ng katatakutan. Sa kanyang harapan. Young Master, ano ang dapat nating gawin? Ang mga mata ni Long Huayin ay nag-isip ng malalim tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumakay sa kanyang kabayo patungo sa hinaharap. At nagsabi sa lahat. Hindi natin kailangang makialam sa gawain ng iba. Dumiretso na lang tayo sa Tianchong sekta. Sa ganitong paraan. Kalmado silang lumakad sa paligid ng lugar. Nang makita silang papunta sa ibang direksyon. Nagulat ang lahat at tinawag siya. Young Master Li. Nakatayo si Long Huayin sa harapan ng mga pulang dugo. Pagkatapos ay nag-isip ng malalim. At nagpaliwanag. Siguro hindi ko ito papalampasin. Si Mo Fion ay medyo naguguluhan. Hindi maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Anong ibig mong sabihin sa bigla mong pagsabi niyan? Tiningnan niya ang malamig na mga bangkay sa lupa. At sinabi, ang mga bangkay na ito. Sa kanyang harapan, ang lahat ng mga bangkay ay puno ng dugo. Sila ay mga bantay ng pamilyang Jage. Isang malakas na ingay ang sumabog sa mismong harapan ng apat. Na nagpatigil sa kanila sa lugar. Sumigaw si Mo Fion na nagbibigay senya sa lahat sa likuran. Sa dako roon may ingay na mailakas. Si Long Huayin sa kanyang tabi ay tumawa ng mahirap maintindihan. I-park nyo ang mga kabayo at maglakad na lang tayo. Pagkatapos, ang apat ay bumaba mula sa mga kabayo at dahan-dahang nagpatuloy sa paglalakad. Si Zheng Suxiao ay nagsimula na sa pag-ehersisyo ng kanyang katawan. Habang masayang nagsasabi sa lahat. Pagkatapos ng laban sa Fiend ng Dugo, ito ang magiging pangalawang laban natin. Sumugod na tayo. Kinuha ni Nan Suxiao ang kanyang espada at masayang sinabi. Sumugod na tayo. Bigla, lumitaw si Long Huayin.
na pumipigil sa dalawa. Binuka niya ang kanyang bibig at pinayuhang labanan ang mga ugali ng dalawa. Hindi dapat tayo sumugod ng walang ingat. Panoorin muna natin ang sitwasyon. Pagkarinig dito ni Zheng Suxiao, tiningnan niya siya at mumiting tumango. Naiintindihan ko, Panginoon. Sa sandaling ito, ang apat ay nakarating sa isang labanan na nagaganap sa lugar. Ang imahe ng dalawang tao na lumalaban pa rin. Ang sumalubong sa kanyang mga mata. Si Jade Yuhui. At ang taong iyon ay Di. Agad niyang tiningnan ang lalaking nagsusumikap na ipagtanggol. Sa likod ni Jade Yuhui. Ang panganay na anak ng punong pamilya ng Jade. Sa pag-iisip nito, ang mukha ni Long Huayin ay agad na naging seryoso. Isang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ko siya nakita sa bundok ng Wudang. Kailan siya dumating dito? Isang lalaking nakasuot ng maskarang ahas ay agad na kumaway. Pagkatapos, ang dalawang tauhan sa paligid ng lalaki ay sumugod patungo sa harapan. Naghanda para patayin ang dalawa. Jai Yuhui at Jai Bai. Nang makita ito, isang tagasunod ang mabilis na tumakbo at sumigaw sa dalawa. Binibini. Pagkatapos, sinaksak siya ng malubha sa kanyang tiyan. Nang makita niya siyang bumagsak, walang magawang sumigaw si Jai Yuhui, tulungan. Ang kanyang mukha ay naging takot na nakatingin sa kinatatakutan niya. Nang makita ang eksenang ito, hindi rin alam ni Long Huayin ang dapat gawin. Dahil mahirap para sa kanya ito. Naalala niya ang isang bagay. Lumingon siya upang tanungin si Mo Fiyun. Alam mo ba kung sino ang mga nakasuot ng puting damit? Umiling siya bilang sagot. Hindi ako sigurado. Sa pagkarinig nito, lalo siyang napaisip. Kung gayon, wala pa ring nakakaalam kung sino sila. Tiningnan niya ang pinuno na nakatayo roon na nakasuot ng maskarang ahas. Maskarang green snake na may sungay, puting kasuotan. Tiningnan niya ang paligid ng lalaking ito at napansin. Malinaw na iyon ang Hueshi Assassin Troop. Isang organisasyon ng mga mamamatay tao na kilala sa kanilang matinding pagkauhaw sa dugo. Sa hinaharap, ang imahe ng isang nakakatakot na lalaki na may hawak na kamandag ng ahas sa kanyang kamay ay pumasok sa kanyang isipan. Isang lalaking nagngangalang Dezang. Nakuha ang spiritual pill ng Huesh at naabot ang sukdol ng kaisipan. Pagkatapos ay ginamit ang Huesh bilang simbolo para buuin ang organisasyon ng mga mamamatay tao na ito. Sa pag-iisip nito, medyo naguluhan si Long Huayin at tinanong ang kanyang sarili. Ngunit bakit nila pinupuntirya ang pamilyang Jade? Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Muli niyang tiningnan ang labanan sa kanyang harapan. Impyerno. Kung mayroon akong intel, may paraan na sana ako para labanan sila. Sa sandaling ito, ang labanan ay naging magulo. Ang panig ng pamilyang Jade ay tila nagiging mahina sa harap ng kalaban. Nag-aalala siyang tumitig sa hinaharap, na para bang nag-iisip ng isang bagay. Ang marahas na labanan ay hindi huminto. Ito ay isang madugong labanan. Hindi na niya kayang tiisin ang tagpo na ito. Galit na nagkuyom ang kanyang kilay habang nakatingin sa hinaharap. Pagkatapos noon, unti-unti siyang naglakad patungo sa labanan, na nagpagulat sa lahat ng tao sa paligid. Mahinang tinawag siya ni Mo Fiyun, Young Master. Sa hindi malay, patuloy siyang naglakad patungo sa labanan. Kahit nasa loob, iba't ibang mga iniisip ang lumitaw. Long Huayin, mali ang iniisip mo. Nakuha mo na ang bato ng bulaklak ng lason at ang taiji. Sun Tinjing. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binunot ang kanyang espada. Hindi ka ang nakaraan na nagpalaki ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabago sa hinaharap. Malinaw na ganito. Ngunit bakit? Sa sandaling ito, si Long Huayin ay naging ibang tao. Hinawakan niyang mahigpit ang arma sa kanyang kamay, na may galit na tingin. Sinabi niya na nagtatanong sa kanyang sarili. Muli kong tinatahak ang landas na iyon noon. Sa sandaling ito, isang lalaking nakasuot ng maskara ang dumiretso patungo sa dalawa at umatake sa pamilyang Jade. Pinuntirya niya si Jade Yuhui na naghandang itaas ang kanyang espada. Nang makita niya ito, nanlaki ang mga mata niya, na may takot sa kanyang mukha. Wala pang isang segundo.
Nakatayo na si Long Huayin sa kanyang harapan. At natalo ang tauhang ito. Nang makita ito ni Jiajbai, bahagya siyang nagulat. At lumingon upang tingnan si Long Huayin. Ang pinuno na nakasuot ng maskara ay nakatayo roon. Na medyo naguguluhan sa tanawing ito. Nang makita siyang lumitaw, si Jai Chuhui ay nagulat. Ikaw si Gi. Lumingon siya at sumagot sa kanya. Pasensya na sa hindi ko pagpapakilala sa sarili ko. Ako si Long Huayin, ang Young Master ng Tianchong Sekta. Ang lalaking nakasuot ng maskarang ahas ay tahimik pa rin. Nang marinig niya ang mga salitang ito, pagkatapos ay itinuro niya sa hinaharap at malakas na nag-utos. Umatake kayo. Ang mga tauhang may hawak na espada ay dumiretso patungo sa kanya. Pinupuntirya ang tatlo na umatake. Ngunit bago pa man umatake, kahit isang buhok ni Long Huayin, ang espesyal na pangkat na nagpoprotekta kay Mo Fiyud na ang tatlo ay agad na lumitaw. Pagkatapos ay may pagmamalaking sinangga ang mga espada na ito. Nang makita ito, ang mga tauhan ay nag-aalalang umatras habang naguguluhan. Tiningnan siya ni JHB, pagkatapos ay naguguluhang nagtanong. Hindi kaya ikaw si Young Master Long? Lumingon siya upang tingnan siya saglit. Naguluhan siyang nagsalita. Hindi nga ba't hindi ka pa kayang lumakad ng mag-isa? Naging seryoso siya na sumasagot sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita, Kuya Jage. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para mag-usap. Pagkatapos ay tumalikod si Long Huayin patungo sa kaaway. Iniiwan si JHB na naguguluhan doon. Sa loob ng isang taon, paano siya nagawang magbago ng ganito? Ang tagapamuno na nakasuot ng maskarang ahas ay nagtatakang tumingala at nagtanong sa kanyang mga tauhan. Sino kayo? Hindi siya sumagot. Ngunit mumiti lamang at itinuro ang kanyang espada patungo sa kanya. Sino ang nakakaalam? Siguro isa lamang kaming naglalakbay na dumadaan. Pagkarinig ng mga salitang ito, agad siyang natahimik sa galit. Pagkatapos ay unti-unti siyang naglakad pasulong. Na naghahanda na bunutin ang kanyang espada at nagsalita, mahalaga man kung sino kayo. Dahil mamamatay kayong lahat dito. Nang makita ang pangyayaring ito, naguguluhang napaisip siya. Hindi tayo pwedeng makipaglaban ng harapan. Tumingin siya sa kanyang likuran. Nakita si JHB na nakatayo doon. Na nanginginig kasama si Jage Yuhui. Kahit na mas balanse na ang bilang. Walang lakas ang mga tao ng pamilyang Jage upang magpatuloy. Tumingin siya ng diretso sa mukha niya. Isang malakas na hangin ang umihip. Sa kanyang isipan ay malinaw na nabuo ang isang plano. Ang kanyang mga mata ay naging mas determinado habang nakatitig sa kanya. Kailangan kong bumuo ng sitwasyon para makaligtas ang lahat. Para magawa iyon, bigla si Mo Fiyud na lumapit at humarang sa kanyang harapan. Pagkatapos ay ipinaalam. Young Master, hayaan mo akong harapin siya. Tumawa siya. Itinuro ang kanyang espada patungo kay Mo Fiyud at hinamon. Akala ko ba napakalakas mo? Sa huli pala, nagtatago ka sa likod ng mga babae. Nang marinig ni Long Huayin ang mga salitang ito, agad na. Nakabuo siya ng isang plano. Pagkatapos noon, hinawakan ni Long Huayin ang espada at lumapit at sumigaw. Tarantado, hindi ako nagtatago. Punong guro, hayaan mo akong kumilos. Nang marinig niya ang mga salitang ito, medyo nagulat siya. Nang makita iyon, tumawa siya na nanunuya, tama nga, mga bata. Agad na sumugod si Long Huayin ng diretso patungo sa kanya. Nagmadaling itinaas ni Mo Fiyud ang kanyang kamay upang pigilan ang Tiyaong Ti.